Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So for today's video is meron akong i-share sa inyo kung paano nga ba ako kumita ng almost 15,000 in just 1 week sa data entry jobs. So, in today's video is i-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung data entry jobs at ipapakita ko rin sa inyo kung saan nga ba ako nag-apply, and then i-explain ko sa inyo kung ano nga ba yung task ko sa work na yun. So before tayo mag-proceed is i-explain ko muna sa inyo kung ano nga ba yung data entry. So according sa Google, a data entry role involves entering data from various sources into the company computer system for processing and management. So guys, ang pinakamadaling explanation kung ano nga ba yung data entry is, yun yung naglalagay ka ng data or informations dun mismo sa Excel or documents. So yung mga informations na linalagay mo dun is nakadepende siya kay client. So it's either magbibigay siya sa iyo ng website kung saan kayo pwedeng kumuha ng mga informations or data. And then, yun yung ilalagay nyo doon sa Excel or documents. Actually guys, most of the time, yung mga beginners, if gusto nila maging virtual assistant, ang una nilang ina-offer ng mga services is katulad nito, itong data entry. Since yung data entry is hindi mo naman kailangan ng sobrang like ilang years na experience before ka makapag-start. Since yung dito sa data entry is maglalagay ka lang naman ng mga informations. So, ngayon guys is pag-usapan natin kung saan nga ba tayo pwedeng mag-apply ng data entry. So, para sa trabaho na ito is nag-apply ako doon sa Upwork. So, ngayon naman guys is ipakita ko sa inyo kung paano nga ba ako nag-apply. So, before tayo makapag-apply guys is kailangan nating mag-create ng account. So, punta lang kayo sa Upwork, and then kailangan nyo mag-sign up, and then once na naset up nyo na yung account nyo, and then pwede na kayong mag-apply sa mga job post. So, as you can see guys, isearch nyo lang yung data entry doon sa Upwork. And then, at saka wag pala kayong malito, dito pala is sa search bar, itong merong options, it's either sa talent, by projects, or jobs. So since naghahanap na ng work, ang kailangan nyo i-click is yung jobs. Para pag na-search kayo ng data entry, yung lalabas is yung mga job posting, hindi yung talent guys. So if nag-search kayo ng data entry doon sa ito yung mga lalabas ngayon. So as you can see guys is merong executive assistant for accounting firm. So yung sahod niya is nag-range siya from $5 to $15 per hour. So basahin lang natin, for example ito guys. So as you can see is medyo marami yung mga requirements. So for example, needs to have a very high level of integrity. Mukhang hindi sila naghahanap ng mga for beginners. Ang hinanap nila is someone who have experience na. So pag feeling nyo parang mahirap siya, wag na lang kayo mag-apply doon. Example, pag ganito, pag feeling nyo sobrang taas ng job description, pass na lang kayo dyan sa customer number. At saka pala guys, before kayo mag-apply is i-make sure nyo yung job posting is verified yung payment options niya. So for example ito, fact checking virtual assistant. So ganitong mga job posting ito yung mga job posting na medyo maganda kasi medyo maliit lang yung job description niya. So pag maliit lang yung job description niya, parang it means na pwede din siya sa mga beginners. So basahin natin yung job description. So we are seeking a fact-checking virtual assistant that has excellent attention to details, must be fluent in English, and so as you can see guys, parang wala naman siyang sinet na dapat like for example sinet na specifics na skill. Parang gusto lang niya is yung for example yung fast learner, dapat excellence na parang you can do through web research. Ang work na to is pwede siya sa mga beginners kahit na guys. So yun lang. Actually sobrang daming mga available na mga freelancing websites. So ngayon naman guys is share ko sa inyo kung ano nga ba yung work ko doon sa data entry jobs na yun. So nahira ko noong April 21, 2022 last year. So yung trabaho ko yung is para siyang i-share ko sa inyo kung ano ba yung trabaho ko. So ito yung instruction niya sa akin. So sabi niya is I have a list of 900 items. Parang nagbigay siya sa akin ng 900 items. And then yung task ko is kailangan kong hanapin yung ASIN ng product na yon. And then ilagay ko sa sheet. So ito yung sheet ko guys. So parang hindi ata umabot ng 900. Hindi siya umabot ng 900. So ang kailangan kong gawin is kailangan kong hanapin yung ASIN, and then ilagay ko yung mga informations, like for example if gated ba siya. So ano nga ba yung gated? So yung gated is if allow ba siyang ibenta ni Amazon, dun sa Amazon.
and then request for approval, apply for approval, and then kailangan mo din. So yung ginawa ko is kailangan ko din ilagay yung mga, like for example, yung gross proceeds, Amazon on listing, FBA offers, and then sales rank or BSR. So dito naman guys is nakadepende pa rin talaga sa client nyo kung ano nga ba yung gusto nyang ipagawa sa inyo. Itong ginawa ko guys is isa lang to sa mga example kung ano nga ba yung ginagawa ng mga data entry. So yun, nakadepende pa rin talaga siya sa kung anong ipinagawa sa inyo. So yun na nga guys, so umabot ng 15,000 yung sahod ko for 1 week. So ito yung ito yung proof niya na 15,000 talaga yung almost lang naman guys. So sa video na ito is pinakita ko lang sa inyo na pwede kang kumita ng 15,000 sa paggagawa ng mga simple tasks katulad ng ginawa ko kanina. So yun lang.